Hindi pa nga nakakapagpasikat ng todo si Jonathan Kuminga na injured agad sa ikalawang game niya sa season. Ikalawang game niya since na-injured si Butler. Lumabas kasi ng game itong si Kuminga versus Dallas after na magkaroon ng injury. 9 minutes pa lang nakakapaglaro pero meron 10 points, 1 rebound sa 2 assists. Pero puwera biro, parang malala yung injury nakuha ni Kuminga. 2-1. Sa clip kasi kapag pinokus, na-twist yung paa ni Kuminga. Pero kapag tiningnan pa yon, habang na-twist yung paa ni Kuminga, nawala din yung tuhod niya. Sa isang report kasi kaya hindi siya nakabalik ng game, sumasakit yung tuhod. Possible nagkaroon din siya ng hyperextend knee or pwedeng mas malala pa. Based pa kay Anthony Slater sa post-game interview ni Kuminga, mas okay nang ma-injured yung paa niya kesa magkaroon ng injury sa tuhod dahil doon nag-aalala si Kuminga. Doon kasi iniintay kung magkakaroon ba siya ng mas malalang injury at iintayin pa yung MRI. Lalo na si Kuminga ngayon nasa trade block ng Golden State. Sa press conference kasi ni Mike Dunleavy, sinabi niya doon, kung magdi-demand dapat merong demand sa market at titingnan niya kung ano mangyayari. Yun kasing statement na yon regarding kay Kuminga at sa trade value niya sa trade market kasi nga nagre-request siya ng trade. Na dahil na-injured pa siya, mas lalo pang posibleng bumaba ang value niya. Kakasabi lang din ni Draymond Green noong nakarang araw na hindi siya dirty player. Tanggal din sa game versus Dallas nung masiko ang tunay na franchise player, si Dwight Powell. Na-fouled out pa si Draymond Green. Todo buhat pa rin si Steph sa Golden State, kulang ang 38 points at 8 3-point shot. Critical tuloy ang next 6 game ng Golden State until deadline. 3 road games kasi ang mangyayari sa Golden State. 2 beses sa Minnesota, isa sa Jazz, tapos Detroit at Philadelphia sa home court naman nila. Sa mismong araw ng deadline, makakatapat nila yung Phoenix Suns na top 6 contender ngayon ng West. Ang reason lang naman doon kaya kailangan pa ng kapalit ni Butler kasi nga yung focus ng system ni Steve Kerr kay Steph pa rin. Siguro kung papalitan si Steve Kerr, baka masagip pa yung season at ma-improve yung ibang player ng Golden State, lalo na yung mga bata. Katulad ng ginawa sa Phoenix Suns, nagpalit ng coach, naging maayos yung lineup, playoff contender ngayon. Kapag nalaglag ang Warriors sa next 6 games nila, at least hindi sila napako sa top 8. Mukhang gagawa naman ng move yung GM ng Golden State pagdating ng deadline. Siguro hindi naman siya natutulog lagi. Mukhang may shooting ng bagong pelikula na Avengers kasi kahawig niya yung gumanap na Ant-Man. So pinahaba naman yung paghihirap ng Rockets na pinaabot hanggang overtime versus dito sa Philadelphia. Hindi tinawagan ng goaltending yung game-winning layup sana ni Tyrese Maxey. Clear naman sa slow motion na tumama na sa board bago na block ni KD. Hindi na ni-review ng mga official kahit pa merong 1 seconds pang natitira at swerte rin naman doon ng Philadelphia dahil hindi sila natawagan ng technical. Si Embiid nagreklamo agad at lumapit dito sa referee. Si Coach Nick Nurse naman tuloy-tuloy pa rin yung pagrereklamo sa official hanggang sa pinatigil siya ng referee. Parang gabuhok na lang mate-technical na si Coach Nick Nurse. Pero si Coach Ime kasi dapat natawagan din ng technical nun dahil pumasok siya sa loob ng court. Ito yung hindi nakakuha ng foul itong si Kevin Durant. Sa overtime naman, panalo pa rin yung Philadelphia, 128-122. Biglang nagkaroon ng 32 points, 15 rebounds at 10 assists si Joel Embiid. Si Maxey naman 36 points at 10 assists. Si Paul George naman parang part-timer na lang ng Philadelphia kung kailan na lang gustong pumasok. May pangalan na din pala ang tandem ni Maxey at ni Edgecombe, BJ Max, tunog Viva Max. Ang Los Angeles naman, comeback sana ulit kaso parang nawala sa wisyo si Luka. Pagod na rin kailangan kasing umiscore ng at least 30 para manalo. Lamang pa ng 6 ang Clippers nun, 33 seconds pa natitira, naagaw pa ng Lakers yung bola. Nakuha naman itong si Luka, wide open na at malayo pa itong si Harden. Nagdalawang isip na itira sa 3-point area. 32 points ba naman si Luka sa game ulit at 3 out of 13 sa 3-point area. Yung nag-iisang turnover pa ni Luka, galing pa yon sa lob pass papunta kay Ayton na hindi na rin ata makatalon. Nag-a-average si Luka ng 36 minutes per game. Kapag lamang sila ng nasa 10 points sa less than 5 minutes mark, nakakapaglaro lang si Luka ng nasa 33 minutes. Pero kapag sila ay naghahabol, naglalaro si Luka ng 37 to 38 minutes per game. So based na rin to sa mga commentator dahil bumaba yung usage rate ni Lebron ngayon napunta kay Luka. Tapos wala pa si Austin Reeves dahil nga nagkaroon ng injury.
Si Kawhi naman bumalik lang para tapatan yung Lakers. Nauna na kasi siyang pinauwi ng Clippers pabalik ng Los Angeles. Ilang game siyang hindi nakapaglaro dahil sa injury sa tuhod at sa paa. Munti ka na naman maging kanta. Nasa 24 points, 5 rebounds at 4 assists si Kawhi. Kapag nananalo pa naman siya sa Lakers, tuloy-tuloy na yon. Si Bando parang gustong magkaroon ng sariling tour bago ma-trade. Parang lahat ng nakaaway ni Bando last season, aawayin niya ulit. Muntikan kasi magkabanggaan pa itong si Bando at si Zubac. Pinagsisigawan pa ng mga player ng bench ng Clippers itong si Bando. Si Zubac at si Bando kasi noong nakaraang season, muntik din mag-away. Naawat lang noon ni Austin Reeves itong si Bando. Ang Clippers naman nasa 20 wins mark na. Dumidikit sila sa top 8 at top 6. Kapag merong natalo ng 3 to 4 losing streak at manalo ang Clippers ng 3 sunod pa, lalo silang didikit sa standing lalo na sa top 6. Ang next 2 games kasi ng Lakers, Dallas at itong Bulls, kailangan lang nila makuha yung isang panalo dun or kaya dalawa. Yung Clippers naman, ang sunod nilang kalaban, Nets at Jazz.